Hello mga kasinsin, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat kung saan sulok man kayo ng mundo naroroon. Okay. Mayroon na naman tayong isang aplikante na nagkaroon ng lakas ng loob. Tiwala sa agency, tiwala sa atin, nalampasan niya rin yung mga pagsubok. Unang amo, pangalawang amo. Sa pangalawang amo niya, matatapos na rin yung 2 taon niya. So, ano pang hinihintay natin, guys? Kilalanin na natin siya. Kilalanin natin si Divina. Hello, Divina. Magandang hapon. Hello, ma'am. Okay. Hello sa inyong lahat. Okay, anong masasabi mo sa Singapore? Masasabi ko sa Singapore, ma'am, Nahihiya siya, nahihiya. nakakaiba. Nakakaiba. Iba rin. Bali sa mga nakaraan kong mga Ano nga din. napuntahan mo? Anong mga bansa Sa napuntahan mo? Hong Kong, sa Israel, at sa Malaysia dati. So ano yung mga anong pinagkaiba ng Hong Kong ng mga ibang bansa na puntahan mo kaysa sa Singapore? Sa Israel kasi, hindi yung ano ba yung free ka talaga doon. May freedom talaga may doon. freedom talaga doon. Tapos yung Pero yung trabaho mo doon trabaho, magkaiba kasi yung mga trabaho ko doon caregiver din. Dito talaga helper. helper at saka buong Buo. Kumbaga halo ba? Kumbaga caregiver ka at saka sa helper ka rin dito sa Singapore. Tapos, syempre sa Israel, magkaiba rin yung kultura at saka dito rin sa Singapore. Sa atin kasi, di ba, katulad din sa Pilipinas, ang Singapore na Asia. So, parang normal lang. Normal. Pero talaga sa Israel kasi, kumbaga, ang tao din dun, may Kristiyano din, Jew, at saka Muslim. Pero mas mataas ang sahod doon, di ba? Oo, mas mataas. Tsaka yung trabaho nyo pag caregiver lang. Oo, caregiver lang. Tapos, kumbaga, 2 lang kayo ng amo mo, yung alaga mo sa bahay. Tapos, ang day off pa doon, 24 hours. Nakailang taon ka sa 5 years 5 sa years. Israel. Tapos, sunod na na pinuntahan. Sa Malaysia na, yun. Ilang taon ka sa Malaysia? 2 years ko din. Natapos. Di ba sa Malaysia tsaka dito Singapore pareho lang? Pareho lang. Pero yung magkaiba kasi rin yung pan ng amo rin doon. Kasi doon yung natsambahan kong amo, 10 ang anak. 10 ang anak. Oo. So, tapos yung mga anak niya na yun, Ilan katulong? Ikaw lang? ako lang, mag-isa. Tapos Alzheimer yung alaga kong matanda. Tapos yung mga anak niya, lahat ng mga anak niya na 10, pupuntahan namin yun every month. Sus Mario. Isa-isa, lahat yun. Puntahan namin yun. Okay. Kasi kasama ko yung matanda. Yun daw ang oras din nila na makasama rin yung nanay nila. Okay. Tapos, pagtapos mo ng Malaysia, Dito na ako Singapore pumunta. na. Oo. Tapos, ay, akala ko ba nag-Hong Kong ka? yun ang pinakauna sa Hong Kong. Nakailan taon ka doon? Hindi ko natapos ang kontrata ko doon. So, back na-umuwi to ka? Pilipinas ako. Tapos nag-Israel ako. So ngayon dito sa sa Singapore, pagdating mo dito, nakaranas ka ba ng hirap sa umpisa? Oo naman. Kasi 'di ba, bago naman ako pumunta kasi dito sa Singapore, 'di ba matagal ako nasa Pilipinas, ilang taon din. Siyempre, talagang adjust. Yung bumalik ba yung first timer ko first timer talaga yung naramdaman ko nung pumunta na ako rito. Naisip mo ba na makakapunta ka ng Singapore? Hindi, dahil siyempre sa edad ko na rin. Kumbaga, parang na lang, nagbakasakali na lang ako para lang, siyempre iniisip ko, hirap ng buhay sa atin. Tapos, siyempre talagang, inano ko lang talaga, pinush ko lang silang, mag-apply lang hanggat ma-confirm ako, ma-qualified pa ako ng... So, sa unang amo mo, anong mga naranasan mong problema? Ano bang naranasan Sa mo? unang naging amo ko dito sa Singapore, ma'am, ay nadamot sa pagkain. Tapos, siyempre, sa trabaho. Matanda ba yung alaga mo doon? Matanda. So, nung nagkaroon ka ng problema doon, natulungan ka ba ng agency? Oo. Tinawagan ko yung agency ko, nagchat-chat ako sa kanya para, syempre, dinate ko Inaksyonan lahat. nila. Oo.
Na-actionan naman. Oo naman. Oh. So ako yun. Yabang, di ba? Oh. Tapos, so bumalik ka. In short, bumalik ka sa agency. Binalik ako sa agency. Tapos, naghanap tayo ulit ng panibago. Hinanapan nila ako ng amo. Sa awa naman ng Diyos. Ay, muntik-muntik na Hinanapan ko ng amo. Ako yun, di ba? Muntik-muntikan na akong umuwi. Pero, nisip ko, nandito na ako. Sige lang. Ano ang naisip mo noon na kasi nung kinakausap kita noon parang gusto mo na talagang gumibap noon, umuwi ka noon. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na sige ano ko to, tuloy ko to, laban ko to. Kasi parang pauwi ka na noon eh. Siyempre, yung pangarap ko pa rin, hindi ko ginigive up yung pangarap ko. Siyempre, para sa anak ko. So ngayon, sa pangalawang amo mo, naswertihan ka ba or nagkaroon ka rin ng problema sa umpisa? Ayun nga, ma'am eh. More blessing talaga. More blessing. Kasi kung yung una kong naging amo, madamot sa pagkain. Ayan na, emotional na yan. Yun Guys. Talaga. Yan, umiyak na yan. Kabaliktaran. Yung una ko naging amo. Pati ako naiiyak, guys. Pati ako naiiyak. Sige lang. Naisip ko lang yung, kasi. Okay, yun ang ko muna kita. Yan ang sinasabi ko sa inyo na hindi lahat dito nagkakaroon ng swerte. Paswertihan lang. So, ito na siya ngayon. So, sige, tuloy Hindi, natin. sa una, kung malas ka man, huwag mong i-give up yun. Sa pangalawa, yun. Homesick din to dati. Homesick din sa anak niya. Hanggang ngayon, na-homesick ako kasi syempre, may isa akong anak. Baga, nung tawag yung nalipat ka na, nagka-problema ka din sa umpisa, di ba? Sa itong pangalawa mo. Pero after that, naging okay naman. Oo. Tapos syempre... Paano pagkain mo dito sa pangalawang amo mo? Ano na, mama? Solve ka na dyan. Ako na magsasurrender sa pagkain. Kasi yung amo ko na mismo, hindi na ako nagsasabi. Tsaka ikwento mo nga sa amin yung about sa phone. Kasi yun yung guys ang mga most na question sa akin nung nag-interview kami sa Pilipinas na bakit daw hindi pinapahawakan ang cellphone sa mga aplikante, sa helper, ganon. Kasi guys, nakaka-distract yung tulad ng sinabi ko, hindi kayo makaka-focus, ganon. Yun yung So, gusto nilang malaman bakit nga daw. Bakit? Siyempre, hindi, dang ka na sa cellphone mo naka-monitor sa trabaho mo. Siyempre, napapabayaan mo. May CCTV ba ang bahay ng amo mo? Oo naman, ma'am. Madami. Okay. Lahat ng sulok. So, ano yung maibibigay mo na advice sa ating mga ibang aplikante naman, mga may balak na, kasi marami sila nung nag-interview kami, ang dami nila nun. So, mayroon ka bang payo, advice para lumakas loob nila? Ano masasabi mo? Laban lang. Huwag kayong sumuko. Kapag nandito na kayo, huwag kayong susuko kasi meron tayong agency. Kung hindi nyo man kaya yung mga unang magiging amo nyo, mag-chat lang kayo kay ma'am. Tapos, mag-chat lang daw kayo sa akin. Mag-chat kayo. Bibigay nyo yung, sasabihin nyo yung mga problema nyo. Guys, at hindi yan scripted, Huwag kayong makinig sa mga ibang tao. Huwag kayong makinig sa nagmamarites sa inyo, sa mga kaibigan nyo. Hindi kayo matutulungan yan. Marites dyan. Sa agency lang kayo. Yes, true. Natatawag, ganun lang yan yun. Yung sinasabi ko. Yun ang focus mo. Kasi walang ibang makakatulong sa'yo kung hindi sila. So guys, sana nabigyan kayo ng tips ng ating isang aplikante uli. At saka matatapos na rin yung kontrata niya sa amo niya ngayon, sa second employer niya. And magre-renew na uli siya. Hindi na nga daw siya uuwi. So, renew muna bago uwi. So guys, sana nabigyan kayo namin ng magandang tips para magkaroon kayo ng lakas ng loob. Laban. Andito lang ang agency ninyo kaya nga tayo nag-create nitong channel. So, maraming salamat Divina sa pag-share ng iyong karanasan sa iyong mga employer. Maraming salamat.